Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reason
race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion that is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion that is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out.
His time and his will and his plan are never wrong. So trust him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. Amen. Naimbag nga morning kakabsat at ngayong umagang ito ay another Wednesday morning at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang binigay na panibagong araw para sa atin and of course ito ay another chance para tayo ay muling makapaglingkod sa kanya. At ngayong umaga, syempre ay tatanggap na naman tayo ng mga pagpapala mula sa kanyang salita sa pamamagitan ng devotion na ito. At I hope na kayo po ay nakaprepare na rin para mag-join sa amin na lahat tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. At good morning po sa ating lahat sa FB Live. Yan. At dito sa studio ay kasama ko po si Sheila at si Rhea. Yan. At of course, sa mga kalalakihan, nandito si Brother Ruyed at si Recom. At sa ating
technical ay dyan po si Sir Mark. Yan. At ngayong umagang pong ito ay patuloy nating pag-uusapan yung patungkol sa pagpaplano. Yan. At I hope na lahat po tayo ay matuto. So, manalangin na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagising niyo po sa amin mula sa kapahingahan, Panginoon. Salamat din sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong magdamag. At ngayong oras na ito, Panginoon, ay kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong pag-work sa buhay po ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin na bigyan niyo kami ng wisdom na ano man po yung salita po ninyo na babasahin namin ay itatago po namin ito sa aming mga puso at matuto po kami mula dito, Panginoon. At anuman pong mga hindi magandang pag-uugali na nakikita nyo po sa amin ay nawa sa pamamagitan ng mga naririnig po naming mga salita po ninyo ay unti-unti po itong matatanggal upang lalo po kaming maging makapaglingkod sa inyo ng may katapatan, Panginoon. Salamat po, Lord, at kayo po ang manguna sa buong programa ng umagang ito. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan. At ngayon po sa ating pag-uusap ay kagaya nga ng naririnig natin every day, no? Mula sa mga high schoolers, ayan, sa college, sa preparation, sa mothers, at sa ating family devotion ng Saturday ay patungkol pa rin sa pagpaplano. Dahil nga ngayon ay unang buwan ng taon, kaya napakagandang iayos natin yung mga activities natin. Ano? At yan, so ang babasahin natin na text para sa pag-uusap-usap natin ay dito sa Proverbs chapter 24 verse 27. Kung may mga King James Bible po kayo, ay buksan nyo po para sama-sama po natin itong basahin. Ano? Sabi po dito sa Proverbs chapter 24 verse 27, "Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house." Yan. So, ito pong itong text po na ito ay tinutulungan din tayo. Paano tayo mag-set ng ating plano, no? Ano ba yung mga priorities natin? Yan. So, sabi dito ay prepare thy work without. Ihanda mo muna. Pag sinabi kasing ditong without, ay yung outside, no? Sa labas. Yan. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Ayan. So, itong account kasi na ito ay kung titignan natin yung old time na lifestyle ng mga tao noon ay sa mga halimbawa sa mga farmers, yan. Sa mga farmers ay ang sinasabi dito, kung halimbawa man na meron kang planong for example, mga material na bagay like pagbibuild ng bahay mo, that's for comfort di ba? Convenience yan. Pero paano ka magbibuild ng bahay kung hindi ka naman naka-prepare, no? So, ano yung mga ipe-prepare mo una? Kailangan mo munang magtanim. Yan. Kailangan mo munang magtanim, alagaan yung tanim mo, makapag-harvest ka para pag may pera ka na, para pang build ng house, doon ka na magbi-build ng house. Yon sa context, ano? Pero, sa spiritual naman na context nito, no, ay ang sinasabi dito ay patungkol sa foundation natin. Dahil ano man yung gusto nating i-build, syempre may mga goals tayo, may mga plano. Sabi ni Pastor RJ, hindi ko na ginagamit yung term na goal. Bakit? Dahil pag goal lang yan, hanggang dyan lang yan. Naisulat mo sa papel, okay na yan. Kasi goal lang naman yan. Pero pag sinabing plano, meron kang execution, 'di ba? Kasi kaya ka magpaplano kasi i-execute mo ito 'di ba? So 'yun yung diferensya nun.
And dito nga sa ating pagpaplano, ang focus ng planning natin dapat sa foundation, no? Kasi nga pag wala tayong foundation, kaunting hangin lang 'yan, kaunting distraction lang 'yan. Ayan na, nakalimutan mo na lahat. Actually, hindi lang po ito hindi ako nagsasalita ng para sa inyo lang or ano. Actually, ako din po mismo, no? Dahil ako nga mismo nakakaranas ng ganun, ng mga ganun na nadidistract at dumarating yung point na isang invite ay nakalimutan ko na lahat yung mga plano ko, kaya yun, pumapalpak. Kaya lahat po tayo kailangan po natin itong mga ganitong pag-uusap, ano? At yun, kailangan muna nating iset yung ating spiritual na pamumuhay. Kasi kung maayos yung foundation, no, ay sa ating pagpaplano, maayos din yung paplanuhin natin. Kaya kung maalala niyo po yung sinabi kong quote nung nakaraan, ano yun? He who plans, ano na yan? Wait lang, basahin ko na lang. Yung nag-fail na magplano, ano ba yun? Ay, ano tawag nito? Yung nag-fail na magplano ay nagpaplanong mag-fail. Yan. So, hindi ko pala naisulat kasi. Yan. So, tayo, di ba? Kaya nga tayo magpaplano para hindi tayo mag-fail. Kaya, napakaganda na yung sinasabi ni Pastor na kailangan isulat natin. Nakasulat yan. Meron tayong basehan kasi makakalimutin tayo eh. Once na hindi ka nagsulat, akala mo ngayon, alam mo lahat yung gagawin mo, pero at the end of the day, meron ka palang hindi na isulat. Kaya, very important yon na sa ating pagpaplano, sa isip, sa puso, at sa notebook natin. Yan. At ilalagay natin ito sa pinaka-conspicuous na lugar sa buhay natin. Ano yung lagi nating nakikita? Ano yung lagi nating tinatanaw? Like for example, araw-araw humaharap ka sa salamin. Maganda, doon mo sa salamin ilagay yung plano mo. Para araw-araw nire-remind ka ng Panginoon na, ito yung plinano mo sa isang taon, kaya ngayong araw na ito, ang gagawin mong schedule ay accordingly, no? According doon sa ginawa mong plano. At ang pagpaplano kasi ay nabanggit naman na yung ibang mga definitions ng ating mga kasamahan at dito rin sa devotion na ito. Pero ngayon ay tingnan natin yung isang definition ng planning, which is the fundamental capacity for mental time travel. Yan, parang time travel. Anong ibig sabihin nito? Simply means foresight or thinking ahead, no? Wala ka pa doon sa 2026 December, pero may plano ka na sa gagawin mo sa December. O, di ba? So, yun yung tinatawag na fundamental capacity for mental time travel. Yan, ang ibig sabihin yan ay foresight or thinking ahead. Yan. So, kapag mag-think ahead tayo, ay napakaganda talagang isinusulat. Kasi, pag hindi natin isusulat, ngayon, naiisip mo lahat. Pero kinabukasan, ano na nga ba yun? Di ba? Ganun tayo. So, napakaganda na meron tayong black and white. Sabi nga ni Pastor Hill, wala nang mas tatalino po sa dulo ng ballpen. Yan. Kahit sino pang tao yan na napakagaling ng memory, hindi lahat yan mariretain. Pero yung sinulat mo sa notebook mo sa pamamagitan ng dulo ng ballpen, kahit ilang taon yan, pagka binuklat mo yung notebook, nandoon pa. Diba? Kaya nga napakagandang nakasulat. Ayan. At ngayon nga, sa ating pag-uusap ng plano, ay ano naman yung mga gagawin natin para sa ating pagpaplano, no? At meron lang akong nabasa sa mga rules ng pagpaplano, no? The rule for planning is make a plan and execute the plan. Make a plan, execute the plan. Diba? So, yun yung rules. Kasi, kung plano lang, para saan yun? Diba? At,
sa isa sa mga speakers nga natin sa mga devotion, sabi nila, kaya nga yung architect, hindi naman yan gagawa ng plano ng hindi pinaplanong i-execute, di ba? Kasi lahat yan, paglalaanan mo ng oras, uupuan mo talaga yan. Bakit ka pa nagsayang ng lahat ng mga yun? Di ba? Para lang pala, hindi mo rin naman pala gagawin, di ba? Kaya, make a plan and execute the plan. Yan. And ngayon sa ating pagpaplano nga, ano yung mga ingredients nito? Ano yung mga kailangan nating gawin para malaman natin na meron talagang patutunguhan yung plano natin? Okay? So number 1 is seek God's guidance in our plan. Yan. Siyempre, unang-una talaga yun na isik muna natin yung guidance ng Panginoon. Kasi nga foundational ito eh. 'Di ba? Foundational. Ang ibig sabihin, yung inner muna. Sa pinakaloob-loob muna yung aayusin. Kasi kahit nga naman gaano kaganda yung gagawin mong building, 'di ba? Kahit gaano kaganda yung kulay ng ipipintura mo, kung hindi naman pala maayos ang foundation niyan, isang pitik lang ng lamok yan, tumba yan, 'di ba? So ganun din tayo sa ating buhay bilang isang Kristiyano, no? Na kailangan nating ihanapin kung ano yung foundation na magiging strong tayo, no? So una, seek God's guidance. Yan. So basahin natin dito sa Proverbs chapter 16 verse 9. Sa Proverbs chapter 16 verse 9, halos dito lang naman tayo sa Proverbs po magbabasa. Ayan. So sabi dito sa Proverbs 16 verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. May mga ways tayo, di ba? A man's heart deviseth his way. Sa ating puso ay may mga desires tayo, di ba? May mga desires, may mga gusto tayo na mangyari sa ating buhay. Gusto natin lahat maging successful, di ba? Yung mga bata nga kami, what do you want to become? Ganyan. Ang mostly nasagot, to be successful someday. Yan. Pero ano ba talaga yung success, 'di ba? So unang-una, let's seek God's guidance para malaman natin kung paano ba nga talaga tayo magiging successful. Kasi kung nagpaplano ka na hindi mo na-seek yung God's guidance, ay along the way hindi mo rin alam kung paano mo gagawin, no? So sabi nga dito, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. So, paano tayo i-direct ng Panginoon? Church attendance, di ba? Devotions, pag-attend ng mga services, lahat ng opportunities na pwede kang ma-direct. Di ba? Kasi nga, Diyos nga yung magdadirect sa'yo eh. So, kung wala kang kaalam-alam patungkol sa plano ng Diyos, hindi mo rin alam kung paano mo paplanuhin na ginaguide ka ng Panginoon. So, hindi ka magpaplano na uupo ka tapos, Lord, mangusap ka sa akin, magparamdam ka ngayon para malaman ko kung anong isusulat ko sa plano ko. Hindi mo na po tayo naniniwala sa ganun. Meron pa tayong Biblia, the complete revelation of God, no? Para malaman natin kung ano talaga yung will ng Diyos para sa atin. Actually, ito yung mas minsan nagiging pagkakamali, no, ng karamihan sa atin. Halimbawa ay sige, sis, ine-encourage kita na wag matulog. Joke lang. Ine-encourage kita na mag-join sa ministry. Pinsan, ang sinasabi natin, sige, ipagpipray ko. O, di ba? Sige, ipagpipray ko yan kung will ba ng Panginoon. Sa totoo lang, ano pa ang sabi ng Panginoon sa atin, di ba? Kung titignan natin, ano pa talaga yung will ng Diyos? Ang will ng Diyos ay para gamitin tayo. So, yun na yung revelation niya sa'yo. No? Will talaga ng Diyos na maglingkod ka. Di ba? God willing. May mga terms tayo mga ganyan eh. Di ba? God willing. Sige, kung will ng Panginoon. Ganyan. So, alam nyo, sa atin ay may mga pagkakataon na ini-reveal na pala sa atin ng Panginoon yung gusto niya. Pero tayo,
may mga pagkakataon pa na humihingi pa tayo ng mga senyales na may mga mahuhulog mula sa langit na hindi na po tayo ganyan, no? Kaya nga napakaganda ngayon na sa panahon natin na nai-reveal na lahat ng Diyos, yung kanyang will sa atin, ang gagawin na lamang natin ay susunod, no? Yan. So, yun yung unang-unang kailangan nating gawin. Seek God's guidance. And then, yung susunod, of course, prioritize God's will over desires. Yan. So, kailangan, dahil nagsisik ka na ng guidance ng Panginoon, kailangan mo na ngayong i-prioritize yung God's will. Yan. So, dito sa Proverbs 127 verse 1. Psalms pala, sorry. Psalms 127 verse 1. Ayan. Ang sabi dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Ayan. So, sabi dito, prioritize God's will. No? Kasi sabi dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Sige, labor ka ng labor, trabaho. Kasi gusto mong may plano ka di ba? Meron akong plano kaya pagtatrabahoan ko ito. Pero wala ang Diyos, di ba? Hindi mo inuna ang Diyos. O sige, ganito, hindi muna ako magsisimba ngayon kasi may kailangan akong tapusin dito Hindi muna ako magsisimba kasi kailangan mag-ipon ako Papasok ako sa trabaho. Pakigising. Ayan, papasok ako sa trabaho. At kailangan pag-ipunan ko ito. Yan. Minsan ganyan di ba? Kailangan tayong mag-ipon. Tapos biglang, dahil hindi na nasama ang Panginoon, isang araw ay, yung pinag-ipunan mo, ibibigay mo lang din pala sa doktor, no? Meron kaming pinuntahan na pasyentes, ospital, napakayaman nila. Yan, mayaman sila, magaganda yung mga bahay, mataas ang posisyon. Pero yung time na yon ay nasa higaan na siya, nasa bed siya. At kahit gaano na siya kayaman, parang wala nang saysay lahat yon. Bakit? Puro pain na lang yung nararamdaman niya. Ang gusto na lang niya ay kunin na lang siya ng Panginoon. Kasi hindi na niya na-endure yung pain sa lahat ng mga nararamdaman niya. Ayaw na niyang magpagamot, ayaw yung mga sinasabing dialysis, ganyan. Ayaw niya na yung mga ganun. Sabi niya, mamamatay din naman. O, di ba? So, para ano pa, yung mga pinagpapagalan, pinagpapaguran na, at the end naman, hindi mo rin naman pala ma-enjoy. Kasi pinagod mo na yung sarili mo, pinagod mo, at the end, wala. Walang kwenta lahat. Babalik pa rin tayo doon sa sinasabi ng Panginoon that we will all stand before the judgment seat of Christ. And only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Tandaan po natin yan na maaring dito sa lupa, marami kang na-accomplish, pero kung pang sarili mo lang lahat, pang mundo lang naman lahat, di ba? Ay sayang naman. Balikan natin itong verse na ito. Sabi dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kailangan sa pagpaplano natin, una dapat ang Diyos. Anong gagawin dapat natin? Our plan must be according to church program, no? Hindi yung magpaplano ka outside, ay hindi ko muna a-attendan ito. Hindi muna ako magsisimba. Hindi muna ako magsusulwining. Hindi muna ako pupunta sa mga ganitong activities kasi kailangan kong may maganda akong plano O, di ba? Gagawa kasi ako ng bahay ko. Yan. Or may pinag-iipunan kasi ako kaya kailangan maipon ko muna to. Diyan muna yung simbahan. Minsan ang sinasabi ng mga tao, dyan lang naman yung church. Pero hindi natin alam yung buhay mo ba, andyan lang ba? Baka bukas, wala na. Di ba? Prinsipyo yan natin na kailangan lagi nating inaalala yun. Kasi nga, kung lagi nating iniisip, si Jack Hyles sabi niya noon, iniisip ko lagi na ito na yung huling araw ko ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Bakit magandang isipin yun? Kasi nga kung alam mong ito na yung huling araw mo, you will do your best. Diba? Bibigay mo na lahat kasi huling araw ko na to Kaya napakaganda na sa araw-araw,
na naglilingkod tayo. Kasi totoo niyan, hindi naman talaga natin alam kung huling araw na natin, di ba? Wala naman makakapagsabi. Kaya magandang kaisipan yon na bibigay ko na lang yung lahat ko ngayong araw na to kasi baka nga huling araw ko na. And then itong next na phrase dito, sabi niya dito, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Sabihin na natin na yung city na yon is well protected, di ba? Andyan yung mga police, grabe yung arms nila, anong tawag nito, high-tech, yung mga ginagamit nilang weapons, ganyan, para sa pag may dumating na kalaban. Pero sabi niya dito, the watchman waketh but in vain. Gising man yung watchman, andyan, nakaano. Pero kung wala dyan ang Diyos, marami pa ring paraan na pwedeng masira yung city na yan. Yung sinasabi ni Pastor RJ kahapon, binabalita niya na ilang sundalo lang yun na pumunta ng Venezuela. Pero meron silang biological weapon yata na ginamit, no? So, sa pagputok nila ay nagkaroon ng hindi magandang epekto sa katawan ng mga taong tinamaan. Not only na sumabog siguro yung kanilang mga, siyempre masusugatan, ganyan, sasabog yung tatamaan. But merong element doon na dumapo sa kanilang mga katawan na naging dahilan na ma-freeze sila. Yan. Hindi ko alam actually masyado yung detail. Pero yung mismong ganun, di ba? Gaano ka man ka-prepared, gaano ka man ka-high-tech, gaano man kayo kadami, pag wala dyan ang Diyos, wala dyan yung safety. Wala dyan yung protection. Diba? Kaya nga, diba, sabi, the horse is prepared against the day of battle. But safety is of the Lord. Diba? Kahit dalawa lang kayo, kung kasama nyo ang Panginoon, andyan yung safety. Diba? Kaya nga, ang gagawin natin, let's prioritize God over our desires. Ako talagang habang ginagawa ko ito na mga lesson, talagang ako yung unang-unang tinatamaan at sinasabi ko, thank you Lord. Salamat Panginoon sa correction, no? Kasi sabi nga ni Pastor, nabasa ko doon sa Facebook na yung correction natin or yung pain, minsan iaalaw ng Diyos na may pain para lalo kang makorek, para lalo kang lumago, matanggal yung mga dapat matanggal, no? Para lalo kang mas maging meat for the master's use, ganyan. Lilinisin ka. Yan. Minsan it causes pain, it causes mga ganyan. But yung pinakamagandang attitude natin doon ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi ginagamit niya itong mga bagay na ito to show us kung ano pa yung mga bagay na dapat baguhin sa atin, di ba? Kaya yun, prioritize God over desires. Kaya napakaganda na Diyos muna, except the Lord. Diba? Build the house. Except the Lord be in our plans. Walang mangyayari dyan sa plano na yan kung hindi natin priority ang Diyos. Diba? And then, sa ating pagpaplano ay kailangan din natin i-embrace yung flexibility ng ating plano. Anong ibig sabihin pag sinabing embrace flexibility? Ay, ayoko nang gawin yung plano ko. Dapat dito na lang ako. Hindi. Ang ibig sabihin niyan ay may mga plan B tayo. Yan, di ba? Ibig sabihin, kung hindi man nag-work out yung plinano nating una, ano yung plan B? Like yung napag-usapan din natin nung nakaraan na meron tayong contingency plan. Backup plan, ganyan, di ba? Kailangan flexible ka na, like for example, meron kang plano ngayong araw na ito, tapos biglang nagsabi, ay, revival sa CSI. At kailangan nating mag-attend doon kasi manonorish tayo spiritually. Maraming avenues doon na muli tayong matututo, marirevive yung ating masayang paglilingkod sa Panginoon. Yan. So, kung ikaw ay medyo nanghihina or medyo may mga gusto ko ring i-polish sa iyong mga knowledge patungkol sa Diyos, ay ito na yung pinakamagandang opportunity kasi ang theme natin ngayon ay that I may know Him. Sino yun? God. That I may know God. Diba? So, lahat yun
naniniwala ako na lahat yung mga subjects na papasukan natin, lahat yun ay ipapakilala lalo yung Diyos sa atin. O, di ba? So, naku, yung plano ko dito sa week na to ay ganito. Pero, magiging flexible ako. Di ba? Isa-set aside ko muna yan, uunahin ko muna itong para sa Panginoon. Yan. So, yun yung napakagandang attitude natin na pagka merong doon sa plano natin ay merong sumingit na mas importante at para ito sa ating spiritual na paglago, dapat doon tayo lagi. 'Di ba? Doon tayo. Kasi syempre, nung nagpaplano tayo, baka hindi pa naman natin alam yung calendar ng church, ganun. Pero dahil nalaman na natin, ay may plan B tayo. Okay? Yan. So, napakahalaga na ganun dapat yung ating ginagawa. At, of course, kailangan din nating maging open sa correction and redirection. Yan. So, kung halimbawa at meron kang nagawa na hindi ayon doon sa plano mo at kinorek, ay huwag kang sasama ang loob, 'di ba? Maaring sa una, kung maaring masakit man yung paraan ng pagkokorek, masasaktan ka, pero magmuni-muni ka. Yan, at manalangin tayo ng matindi sa Panginoon. At sabihin natin, Panginoon, tulungan niyo ako na tanggapin ito at kung ano man po yung kailangan na i-correct sa akin ay tulungan niyo rin ako kasi tayo alam natin na, 'di ba, yung sinasabi nating tao lang, ganyan. Pero kaya nga tayo may Diyos. Kasi nga tao lang tayo, pero meron tayong Diyos na God of miracles, 'di ba? Yung mga bagay na akala mong hindi na pwedeng baguhin sa ako, yung katamaran ko, talagang sabi nga ni pastor, salot 'yan, tanggalin mo 'yan sa buhay mo, no? Kaya sabi, 'yun ang araw-araw kong pinagpipray sa buhay ko na mawala yung aking katamaran at mapalitan ito ng kasigasigan at kasiyahan, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda yung sa buong maghapon ay alam mong masaya ka na naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi yung parang lagi kang tinutulok tapos ikaw naman pakontra ka ng pakontra, 'di ba? Nahihirapan na yung nagtutulak sa iyo, ikaw din nahihirapan ka kasi hindi mo ine-enjoy yung ginagawa mo. Kaya it's always best na maging open tayo sa mga corrections, sa correction, sa chastisement, sa redirection. Kung sa nakita natin sa ating pagpaplano ay hindi ayon doon sa path na gusto ng Diyos, magpapa-redirect tayo. Kaya nga magpasalamat tayo na may mga counselors tayo, 'di ba? Kaya balik tayo dito sa Proverbs chapter 15 verse 22. Yan. So sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 22, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. Yan. So, napakaganda na sa ating pagpaplano ay meron tayong counselors. Yan. Siyempre, unang-una, ang salita ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga, yung first point natin kanina ay kailangan isik natin yung guidance ng Diyos. So, papaano nga yan? Gagamitin niya yung ating pastor. Gagamitin niya yung ating mga elders, yung mga leaders natin, 'di ba? Gagamitin niya yung ating kapwa, no? Mga brethren. Minsan ginagamit din ng Panginoon yung langgam para i-redirect tayo, 'di ba? Totoo 'yun. Kagaya nga ng sabi doon sa Proverbs chapter 6 verse 6, go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. Yung mga bagay na 'yon, dapat everybody must be our teacher. Yan. So, huwag mo sabihin na, bata ka pa, marami ka pang, kakaining bigas. Yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Minsan may mga ganong mga sinasabi yung matatanda, pero bakit hindi mo kunin yung sinasabi niya? Kung ito naman ay, kahit bata yan, minsan sa amin, sina Eliser, sina Hannah, sina Daniel, yan, dito sa church, no? May matututunan kami sa kanila. Yan. Kahapon nga biglang may nagsabi doon na, hinaantok ako. Tapos nag-comment si Hannah habang nagbabalat ng carrots yun. Sabi niya, lagi ka na lang inaantok.
Hindi ka kasi natutulog. Hindi ko talaga ine-expect na sasabihin ni Hana yun. Pero 'di ba sa liit niya, 3 years old siya, no? Pero yun, yung sinabi niya na yun. So anong pwede mong makuha dun? Matulog tayo kasi, no? Sa oras ng pagtulog, gamitin natin yun para matulog, para sa oras ng trabaho, hindi tayo inaantok. Yan. Kaya natuwa nga kaming lahat no? Lahat kami nagbabalat ng carrots. Tapos bigla niyang sinabi yun. Pati yung nagsabi na inaantok siya, natawa din siya. And di ba, totoo yun. Everybody is our teacher. Kung i-consider natin yung ating sarili na we have yet a lot to learn, ay matututo tayo. Pero pag tinuldukan na natin yung ating sarili, alam ko na lahat yan. Wala ka nang dapat ituro sa akin. Mas marunong ako sa'yo. Yun. Wala ka nang pag-asang lumago. Pag ganun yung attitude. No? Kaya tayo, napakaganda na, alam nyo, ako, kasama ko ito, mga Bible students dito sa church, no, mga full-time. Ay napakaganda na pag may in-advise sa inyo, kunin nyo. Hindi yung, kala mo naman, sino magaling to? Siya nga eh. O, di ba? Minsan may mga ganitong attitude tayo. Ako si Sofia, pagka nire-rebuke ko yan, minsan maghahanap yan ng kakampi. Bakit si ano? Ayan. Sabi ko, bakit kasi ang magiging standard mo yung kagaya mong gumagawa ng hindi maganda? Eh kung hanapin mo kaya yung tama, no? Kasi yung Diyos, ang sineset niyang standard napakataas. Kaya bakit hindi yun ang sundan mo, 'di ba? Pag mo nang tignan yung mga kasi yun lang lalo yung hihila sa'yo pababa, yung mga nakikita mong negative. Halimbawa, may tao na sobrang sama ng ugali, pero meron siyang sinabi sa'yo na ikakalago mo, 'di ba? Bakit hindi mo kunin, 'di ba? Kaya nga everybody is our teacher. Let's be open to correction and redirection. Kasi sabi niya, without counsel, purposes are disappointed. May purpose ka naman, may plano ka naman, 'di ba? Pero hindi ka naman nagpa-counsel. So, yung purpose mo na 'yon, maaring hindi maganda. So, anong sabi dito? Without counsel, purposes are disappointed. But yan. In the multitude of counselors, they are established. Ayan. Mas magiging firm yung foundation mo kung nakikinig tayo sa ating mga teachers, sa ating pastor, sa ating mga, ayun nga, pag teacher is everybody must be our teacher. Huwag nating pipiliin kung sino yung susundin natin. Piliin natin yung sinasabi nating mabuti, yung sinasabi nilang mabuti para sa atin, so yun yung kunin natin. Diba? Magandang attitude yan. Actually, itong lahat niyan mga sinasabi natin ay hindi naman madali. Kasi nga, may mga sarili tayong mga kahinaan, may mga sarili tayong limitations. Maaring ikaw ay nahirapan kang magpaturo, di ba? Ang tawag dyan ay pride, di ba? Pero kaya nga, dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay sabi nga, ipag-pray natin na tanggalin ng Diyos yung mga hindi maganda sa atin. Bago tayo makinig ng salita ng Diyos, Panginoon, ano po yung ugali ko ngayon na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, ay gamitin niyo po yung inyong salita para matanggal po itong hindi magandang ugali ko. At pag natanggal, mas magiging malaya ako na maglingkod sa inyo. Diba? Kasi, totoo niyan, yung masasama nating pag-uugali, yung pagiging mayabang natin, pagiging tamad natin, ay yan talaga yung pumipigil sa atin para makabuelo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga, napakaganda na yung will ng Panginoon, yun yung mangibabaw sa atin. Yun yung foundation natin. Prepare thy work without and make it fit for thyself. Diba? Sabi ng Biblia. Iayos mo muna lahat yan, yung foundation mo spiritually, bago mo gawin yung mga gusto mong gawin. Kasi gusto mo, 10 yung ministry mo, pero hindi ka naman spiritually malago. Nagpapantalon ka naman. O, di ba? May 10 kang ministry, nakikita ng mga tao, ang galing-galing mong, ang galing-galing mo sa lahat ng mga bagay, pero yung foundation mo pala hindi tama. Kaya kaunting kalabit lang ng kamunduhan sa'yo, ayun, natangay ka na. Lahat tayo vulnerable sa ganyan. Walang exempted. Pero napakaganda na
Kaya tayo magpaplano, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, gagawa po ako ng plano, hindi ko po ito kayang sarili ko lang. Ako, yun yung lagi kong sinasabi, kaya sa mga plano ko, laging nakalagay sa ilalim, so help me God, no? Na, maaring, Lord, kasi ganito ako, yung ugali ko po ay ganito, pero Panginoon, ito ang paplanuhin ko. Paplanuhin ko po ito, hindi madali yan para sa akin, pero Lord, alam ko kasama kita sa plano ko. At ikaw yung magdadirect sa akin. Ikaw yung mag-guide sa akin. Ikaw yung magpipave ng way para ako po ay para ma-accomplish po lahat itong mga plano na ito. Kahapon ay nag-usap-usap kami ulit sa devotion. Sabi ni Pastor, this is the 13th day of January. So hanggang saan na kayo sa mga plano ninyo? May nagawa ba kayo kahit isa? So inisa-isa niya kami. O alin na sa 14 na plano mo, ilan na yung nasimulan mo? Ilan na yung trinatrabaho mo ngayon, 'di ba? At ang sabi niya sa amin, ang hindrance ng pag-accomplish ng ating plano, yung ating katamaran. Sabi niya, number 1, katamaran. Number 2, katamaran. Number 3, katamaran. At hanggang number 10, katamaran pa rin yan. 'Di ba? So, alam nyo, nakakatuwa. Sa ako talagang blessed ako na sa araw-araw kasama namin si Pastor. Kung yun lang yung araw na nandito kami sa devotion ng dito sa online devotion, yun lang yung araw na hindi namin siya nakakasama. Pero yung araw-araw na naririnig namin yung wisdom na nagmumula sa ating pastor ay blessing yun para sa amin. Kaya gusto rin naming i-share sa inyo. Kasi wala kayo doon sa devotion namin. Pero yun yung pinakamaganda na maging prinsipyo natin. And lastly, ay sabi nga dito, it is best to plan one's work and work one's plan. Diba? It is best to plan one's work and work one's plan. Parang yung rule lang natin, make a plan and execute the plan. Kasi kung wala kang plano, wala ka rin gagawin, di ba? So, pag may plano ka naman, i-work out mo yon. Gawin mo yon. Okay? So, I hope na sa mga napag-usapan natin ito, ay meron natutunan ang bawat isa. And I hope na sa atin, January, may time pa tayo para iayos lahat. Yung mga ginagawa natin sa buhay. At sabi nga ni Pastor, kung gagawa kayo ng plano, yung gagawin nyo talaga. Hindi tayo naglolokohan dito para may masabi lang, hindi ganun ang pagpaplano. Kaya it's time for us, no, na kausapin talaga natin ang Panginoon at tignan natin kung ano yung mga bagay-bagay na gusto nating ma-accomplish sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At planuhin natin, isulat natin yung plano natin at araw-araw natin yan ipag-pray para araw-araw din tulungan tayo ng Diyos na matrabaho yung ating mga plano. So, yun lamang po at I hope na merong ma-share sa atin itong mga kasamahan natin dito sa studio. No? So, uunahin na natin sino bang nauna nung nakaraan? Ikaw? Ayan, si Sheila. Yan, unahin natin si Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is, una-una is nagpapasalamat po ako. Kasi sa narinig po naming mensahe po, salamat po kay Ma'am Cherry. At sa akin naman po is yung natutunan ko is kung paano tayo gumawa ng plano. Kasi, share ko lang yung, yung plan ko na kapag gumagawa tayo ng plano is dapat ipapanalangin mo muna natin. At kapag gumawa tayo ng plano is kapag gumawa tayo ng plano is dapat uunahin po natin yung unahin po natin yung pagpe-pray po natin sa Panginoon kasi mahalaga po ito sa atin yung paggawa ng plano. At yung plano ko naman, i-share ko lang yung plano ko po is
yun nga, yung sinabi ni pastor sa amin nung sa devotion na kasi binigyan niya lang ako ng 6 months yung about yung sa pagpapiano ko. Kaya yung plano, sabi nga, may tinanong siya may inisa-isa niya po kami ano ang plano mo sa anong plano mo? Ano yung plano mo sa plano mo? Kaya sa akin, ang plano ko sa plano ko is nagawa ko na simulan ko na nung kagabi. Alam kong mahirap, pero gagawin ko alam kong mahirap, pero alam kong mahirap, pero gagawin ko ito para sa Panginoon. Kaya ang gagawin ko is mag-practice para matuto, at sabi nga ni pastor noon is puksain yung katamaran. Yun talaga yung din sa akin problema is yung kasi 13 days na nasaan daw yung plano namin, bakit wala pang hindi pa nasimulan. Kaya yung sa akin naman is kahapon ko pa lang nasimulan, kaya ang kailangan ko is alisin yung nakaka-distract sa akin. Kaya yung katamaran na yun is dapat yung katamaran ko is palitan po ng kasipagan, at i-enjoy ko po yung, sabi nga ni Ma'am Cherry, na kapag yung katamaran is alisin natin at palitan natin ng kasipagan, at i-enjoy natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako kay Pastor RJ kasi para araw-araw niya kaming binibigyan ng instruction, kahit paulit-ulit, hindi po kami nagsasawa. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga correction po niya sa amin, na para sa amin din naman yun. Kaya thank you po, Pastor, kasi hindi po kayo nagsasawa po sa amin kahit kahit para yung, lalo na yung sa devotion na about sa katamaran nga, na dapat kahit araw-araw na niya na itong sinasabi sa amin, yung katamaran ninyo, alisin niyo na, puksain niyo na. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, Pastor, kasi nagpapatuloy po kayo. At yun lamang po, to God be the glory. Amen. Nakakatawa si Sister Tela. Sabi ko nga sa kanya, kasi nakikita ko yung attitude niya na very teachable siya. Sabi ko, pagpatuloy mo lang yung ganyang pag-uugali mo, kasi yan yung mga tao na malayo ang nararating. Yan. Habang nagpapaturo ay maraming natututunan. Kaya yan, na naman, si Rhea. Pakinggan natin. Good morning po sa ating lahat. Una-una po ay thank you sa ating tagapagsalita ngayong umaga. Si Ma'am Cherry, thank you po sa missionary niyo po na word of God. So, una-una po ay about planning pa rin, pero marami na po akong nakita or like parang based din sa experience ko, na kapag gumawa ka ng plano, talagang iba yung resulta sa hindi mo ginawang plano. Sabi nga ni Pastor, talagang kulang kami sa plano. Bakit wala akong nadadrang bisita? Bakit ganun? Dito. Kasi nga, tsamba-tsamba. Wala akong ginawang plano. So, yun po yung isang lesson ko, na
nakikita ko rin yung kay pastor kaya nagiging maganda yung resulta dahil alam ko na may plano siyang ginawa. At yun nga, dahil sa katamaran, hindi makagawa ng plano, nangunguna palagi yung katamaran sa na iniisip na ay plano lang naman yan. No? Pero sabi nga po ni Ma'am Cherry, sa pagpaplano dapat yung kailangan mo na gawin. Ano yung ingredients, sinabi niya. No, una-una nga na sinabi niya doon na seek God's guidance in our plan. Na kapag wala talaga ang Diyos sa plano mo. Sabi ko nga doon sa ginawa kong plano nung kapag wala ang Diyos sa plano ko, walang kwenta yun. So, hindi ko po kaya na hindi ibilang ang Diyos sa plano ko. Kaya lalong-lalo na po sa mga ministries, sa sa pagpapagamit sa Kanya. Dapat siya yung unang-unang magiging guidance natin. At sinabi rin po ni Ma'am Cherry na prioritize God's will over our desires. Na ako din, nasasabi ko din po yun kapag God's willing, yun. Kung yun, ganon. Tapos sabi ko, kung kalooban ng Panginoon, ganon ako. Pero, alam ko may plano ang Diyos sa akin, kaya bakit hindi ko nagagawin yung para sa Kanya. At, yun nga din po na sinabi niya na maging open tayo sa mga corrections. Ako po, talagang nangunguna yung kayabangan ko sa totoo lang. Pag minsan, hindi ako nagpapaturo, talagang yun po yung gusto kong alisin sa akin na talagang ang hirap na po. Pero walang imposible pag sa Panginoon. Kasi sabi nga po ni Sir Rudy nung preaching nung Chapel Hour, sabi niya, di baling nasasaktan ka, di baling nahihirapan ka, basta nagpapatuloy ka. Yun yung tumatak sa akin nung nag-preach siya sa Chapel Hour. Napakaganda po nun. At talagang nasaktan ako nun. Natamaan ako. Ayan, natuto. Pero sabi ko nga po, binibigay talaga ng Panginoon yung pangangailangan ko espiritual. Hindi niya ako pinapabayaan espiritual. At sa mga plano na ginagawa, ayun ay talagang sabi niya kahapon, sa 14 na yun, ano yung nagawa mo sa akin? Sabi niya sa akin. So, sabi ko, 3 po. Ayun, parang sabi ko, hindi talaga ako karapat-dapat. Kaya, doon sa 14 na yon ay talagang sabi ko sa Panginoon na hindi ko yun magagawa kung wala yung tulong ng Panginoon. So, I'm starting na mag-piano, ayan, na bago po ako nagpe-piano, talagang sabi ko sa Panginoon, give me more skills, wisdom and knowledge. Kasi hindi ko po yun magagawa kung wala talaga yung skill na pinagkakaloob ng Panginoon. At yun po yung plano ko po this year. At yun lang po. Amen. At yan, napakaganda na si Rhea. Sa kanyang edad, sa edad nila, nakikita natin ang dami nilang natututunan, no? Sa pag-decide nila na mag full-time. Kaya nga, sabi ko, yung ganyang edad ko, nasa labas pa ako pa barka-barkada, pa inom-inom, yung mga ganyan. Yan pa yung mga time na nag-e-enjoy pa ako sa kamunduhan. Pero sila, ginagamit ng Panginoon, natututo at yan, isang araw ay magiging mga pastor's wife ito. Yan. Naalala ko rin yung preaching ni Sir Rudy, no? Na doon sa Chapel Hour, sabi niya, kung nagmamalfunction na yung ating, yung cellphone nga sabi niya, kung nagmamalfunction, ano ginagawa natin? Nire-reset.
At pagka, di ba, usually kaya nagmamalfunction yan kasi ang dami nang naka-download. Kailangan mo nang mag-delete sa iyong storage. So, ano yung mga dinidelete? Nilalagay sa basurahan. Di ba? Yung delete ay basurahan yung yung icon doon eh. So, ibasura na. Ibasura na yung mga dapat para hindi na tayo mag-malfunction. Yan. So, ito naman sa mga kalalakihan, ang mga makikisig nating mga kalalakihan. Unahin na natin si Recong para may time pa si Royed na. Magandang umaga po sa ating lahat. Ah, maraming salamat po kay Ma'am Cherry sa kanyang mga binahagi patungkol sa pagpaplano. So, yun nga. So, kung paano natin papatayin yung katamaran din. So, sa pagpaplano na dapat andun lagi yung Panginoon sa pagpaplano natin. Dahil kung wala yung Panginoon sa pagpaplano natin, wala ring mangyayari kung wala yung Panginoon sa plano natin. Kaya mas mabuti na andun nakikita yung sa kilos mo pa lang nakikita na yung Panginoon. Nakikita na yung mga napapakinggan mo sa church. Kaya mas mabuti na andun lagi yung Panginoon sa plano natin. Kaya yun nga sa pagpaplano sa pagpaplano na kailangan natin na i-prioritize din ang Panginoon. Hindi yung lagi yung sarili mo lang yung iniisip mo. Ganun. Kaya dito sa gawain sa church, kaya mas inuuna ko muna yung gawain dito kaysa sa pang sarili ko. At dahil una sa lahat, isa lang naman yung pinunta ko dito kundi maglingkod sa Panginoon at dito lumago. At ganoon din sa mga kasama ko. Sabay-sabay kami dito na makapagtapos kami ng PSS. At isa rin yun sa plano ko na makapagtapos talaga. At yun, kaya nagpapasalamat ako lagi sa mga instruction na binibigay ni Pastor sa amin. Hindi man nasusunod, pagkos nagpapatuloy pa rin. At patuloy na sila sa puso yung mga sinasabi ni Pastor sa amin. Kaya laking pasasalamat ko sa mga binibigay niya sa amin ng mga na instruction. Kaya yun, dito nagpapatuloy, nagpapagamit sa Panginoon. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Amen. At yan. So, tignan natin let's look forward doon sa araw na sila Royed, Recom, Dexter, at lahat ng mga Bible students ay magsuot na ng puti at magmamarcha na ng graduation march. Yan. So, si Royed naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang may share ko lang po yung garalang kanina. Nagpapasalamat ako sa ating pastor na pinupush niya pa rin tayo na gumawa ng plano araw-araw. Tanggalin yung katamaran. Yun na po is paano mo pupuksain yung katamaran is gumawa ka ng plano sa araw-araw. Yun nga is yung plano dapat natin is yung plano dapat natin is magawa natin ng maayos.
na yun nga po yung kasi sa amin yan is yung katamaran is dapat nang ibasura at yun sa amin bilang yun na yung matagal na hindi namin pa rin natatanggal bilang sa amin. Sabi nga ni Pastor, pag basura na, wag mo nang balikan yung basura. Okay po, yun nga po is dapat nang ibasura yung basura. Sa pagpaplano naman, yun, kailangan natin na gumawa araw-araw at para yung plano natin magawa mo ng maayos, kailangan natin ipag-pray. At yung sa akin is nahihirapan talaga ako yung pa rin is yung kaya pag nalilate kaming gumising, nahihirapan pa rin akong matulog sa gabi. Yun, andun pa rin yun. Dahil yun nga po yung sa dating mga gawain. At pinapag-pray ko lagi sa Panginoon na yung paggabi is yun, pinapagod ko muna yung sarili ko para makatulog ako. At ngayon naman salamat sa kay Pastor na kahit na is madalas hindi kami sumusunod sa construction. Yun nga po is yan. Patuloy rin na kami nagpapaturo sa kanya. Patuloy pa rin na nagpapaturo sa kanya na sa construction kami nga po is yun sumusunod. Nahuli lang talaga na nakahiga. Yan na po. Nakahiga ko lang talaga. Pero salamat sa aming pastor na yun, patuloy na tinuturuan niya kami. Hindi lang sa construction, sa pag tinuturo niya lahat, pati sa pag-area. Yan. Gumawa kayo ng plano nyo na kung ilan ba yung target nyo na solusyon, yun na is dapat hindi bababa ng 50. Sabi ni Pastor. Yan yung malaking hamon sa amin na yung 50 na solusyon. Pagpunta namin sa area, isa na maka 50. Yan yung pinapag-pray namin. Para yung pagdadala ng bisita is makapagdala kami ng bisita lagi. Dahil yun niya, sa katamaran namin, hindi pa rin matanggal ni Ricom. At lahat po, kaya ipag-pray natin lagi na mas lalo pa natin sipagan sa pag-area dito sa church, sa mga gawain, at gumawa ng plano araw-araw. Yun naman po. Maraming salamat. Amen. At yan, si Royed kasi sanay yan sa nightlife no? Nung nasa kaya naninibago pa siya na kailangan niyang matulog ng maaga kasi maaga ang gising. Anong bang oras gising mo dahil? Kasi 'di ba yan. So marami silang activities noon na panggabi. Kaya pero ang kagandahan ngayon niya na i-correct, no? Na i-correct yung mga maling lifestyle. Kaya pag-pray din natin sila at kaming lahat dito, no? Kaya kailangan din namin panalanginan sa isa't isa kasi pare-pareho kami. Actually, walang exempted dito. Sabi nga ni Pastor RJ sa amin, bata, matanda, babae, lalaki, pare-pareho. Kaya bawat isa sa atin. Kaya nga tayo may devotion,
Kaya tayo may prayer time talaga para talagang ipag-pray natin ang ating sarili, no? At ang So, yun, dahil syempre wala naman tayong magagawa talaga kung hindi Diyos ang magwo-work sa atin. At I hope ngayong umagang ito, maraming pong salamat sa mga natutunan natin, sa mga kasamahan ko din dito. Thank you very much po sa inyo. At I hope na sa buong maghapon na ito, tayo po ay magplano na mataas ang Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin ay nakikita lagi ang Panginoon sa buhay natin. Yun lamang po at mamayang hapon ay kita-kita tayo sa service. Yan, mag-pray na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli sa natapos na devotion. Salamat Panginoon sa mga salita po ninyo na siyang nagdadirect sa amin, Panginoon, kung paano po namin na mas magiging maayos ang aming mga sarili. At alam din namin, Panginoon, na except na kayo po yung mag-work sa amin ay lahat ng aming plano, lahat ng aming pinagpapagalan, wala po itong kwenta, Panginoon. Kaya salamat sa mga salita nyo, Lord, na nagbibigay sa amin ng wisdom na wala po kaming dapat ibang sundin, wala kaming dapat ibang pagkatiwalaan, kundi yung sa inyo, Panginoon. Hindi yung sa amin dahil yung sa amin ay destructive ito, Panginoon. Kaya tulungan nyo po kami at nawa maitanim ito sa aming isipan para matanggal po yung mga nagiging hindrance ng aming paglilingkod po sa inyo. At muli, dalhin niyo po kami mamayang hapon dito ulit sa church para lahat po kami ay sama-samang maglingkod po sa inyo, manambahan po sa inyo, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso para sa mensahe. At nawa madala po namin ang aming mga disciples para po makasama po namin sila na makapakinig ng inyong salita. Muli salamat po, patawad sa aming mga kasalanan at sa mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control, his power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but he just might surprise you by the way he brings you out. His time and his will and his plan are never wrong, so trust him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control, his power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control, his power will come through.
Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God